Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangong mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong page na ito. Gayon na din po kay Boss Giancarlo nitong Pinoy Creepy Tales Channel sa walang sawang pagbabahagi ng mga kwentong katatakutan para sa ating lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan Jason mula sa isang bayan sa Visayas. Nangyari ang kwentong ito taong 2004, 15 taong gulang pa lamang ako noon. Araw iyon ng Biyernes, umaga pa lamang ay nasa palayan na ako kasama si tatay. Tanging pagsasaka lang ang hanap buhay namin. Dalawa lang kaming magkakapatid at ako ang bunso. Ang kuya ko noon, noong mga panahon na yun ay kasalukuyang nag-aaral sa Santa Rosa sa kursong edukasyon. Sa mura kong edad ay hindi ko naranasan ang kadalasang ginagawa ng mga bata na maglaro ng maglaro dahil namulat ako sa trabaho. Hindi ko nasubukan na magliwaliw at makipaghabulan sa ibang mga bata. Minsan nga, naiinggit ako sa kanila dahil malaya lang sila. Walang ibang iniisip na problema, hindi kagaya ko na kahit bata pa lang ay pagtatrabaho na sa bukid ang aking inaatupag. Abala ako noon sa pagtatanim ng palay nang bigla akong tinawag ni tatay dahil may ipag-uutos daw siya sa akin. Nilinis ko muna noon ang aking kamay na puno ng putik at lumapit ako kay tatay. Tinanong ko si tatay noon kung bakit niya ako tinawag at ang sabi lang niya sa akin ay kumuha raw ako ng mga buho at tulisan ko ang mga ito. Noong una ay nagtataka ako dahil iyon ang ipinag-utos niya sa akin. Kaya tinanong ko siya kung para saan yun at ang tanging sagot lang niya sa akin ay gagamitin daw niya iyon mamayang gabi. Hindi na lamang ako nagtanong pa noon at sinunod ko na lang ang utos sa akin ni tatay. Sa tingin ko noon ay mga 10:00 na siguro yun ng umaga dahil hindi pa naman ganon kataas ang sikat ng araw. Kinuha ko na noon ang itak ni tatay na inilagay niya sa pilapil at nagtungo na ako sa taniman ng mga buho. Medyo nahirapan ako patungo roon dahil sa mga nagtataasang mga talahib sa daan. Pinagpuputol ko muna ang mga yun upang hindi ako mahirapan mamaya sa pagdaan kapag pasan ko na ang mga buho. Nang makarating na ako kung saan nandun ang mga ito, ay nagsimula na akong manguha. Noong una ay medyo nahirapan ako sa pagputol pero hindi kalaunan ay naging ayos na rin naman. Kumuha ako ng 10 buho na medyo sakto lang ang laki at tinulisan ko ang mga ito. Inabot din ako ng kalahating oras bago ko matapos ang paglilinis at pagpapatulis ng mga buho. Pinasan ko na nun ang 10 buho at pagkatapos ay bumalik na ako sa palayan namin. Medyo mabagal din ang paglakad ko nun dahil nahihirapan ako sa rami ng pasan-pasan ko. Pagkarating ko sa palayan ay nakita kong malapit nang matapos taniman ni tatay ang isang kwadrado. Ilalagay ko na nun ang mga buho sa tabi ng pilapil at pagkatapos ay tilulungan ko na si tatay sa pagtatanim ng palay. Minsan din ay napapatigil ako sa pagtatanim kapag nararamdaman kong may lintang nakadikit at sinisipsip ang dugo sa aking binti. Hindi rin naman ako takot sa mga linta, hindi kagaya ng kuya ko na matatakutin. Bandang 12:00 na nung tanghali nang makita ko si nanay na may dalang talbos ng kamote. Dahil sa kahirapan ay minsan ito lang ang kinakain namin. Naglinis muna kami ni tatay ng kamay at pagkatapos ay kumain na kaming 3 ng kamote. Habang kumakain kami ay napag-usapan namin ang tungkol sa mga buho na tinulisan ko.
Sabi ni tatay sa akin noon na protection daw namin yun laban sa mga manananggal. At ang sabi pa ni tatay noon na halos gabi-gabi na raw itong nanggugulo sa lugar namin. Isa kasing tanod si tatay kaya halos gabi-gabi rin siyang umaalis upang magronda. Naikwento rin niya sa amin na marami na raw na biktima ang manananggal at kadalasang biktima nito ay ang mga buntis. Nakatingin lang ako kay tatay noon habang patuloy siyang nagkukwento sa kanyang mga naranasan. Mababakas ko kasi sa mukha ni tatay noon na talagang natatakot siya. Kaya sinabihan kami ni tatay na mag-iingat daw kami sa tuwing wala siya sa bahay dahil nga sa nagroronda siya. Iyon pala ang dahilan kung bakit ako pinakuha ni tatay ng mga buho dahil sa sinasabi niyang manananggal na nanggugulo at umaatake sa aming lugar. Takot daw ang mga manananggal dito at ito lang daw ang tanging sandata para mapatay o malabanan ang manananggal. Pwede rin daw yung buntot ng pagi pero wala naman kami nun kaya iyong mga buho na lang ang pwede naming gamitin. Pagkatapos naming mag-usap ay sakto ring natapos kami sa pagkain ng talbos ng kamote. Nagpapahinga muna kami saglit nun sa ilalim ng puno bago namin ipinagpatuloy ang pagtatanim ng mga palay. Bandang 3:00 na ng hapon kami nakabalik ni tatay sa pagtatanim ng palay dahil nakatulog kami nun sa ilalim ng puno dahil sa labis na pagod. Si nanay naman ay nauna nang umuwi sa amin. Tinapos muna namin ni tatay ang isa pang kwadrado bago namin napagpasyahang umuwi na. Takip silim na noon nang matapos kami ni tatay sa pagtatanim. Binilisan namin ni tatay noon ang aming mga kilos dahil sa magagabi na at wala kaming dalang pang ilaw. Si tatay na ang nagpasa ng mga buho noon habang nakasunod naman ako sa kanya. Mabuti na lamang at medyo maliwanag din ang buwan noon kaya hindi kami gaanong nahirapan ni tatay sa daanan. Bago kami makarating sa bahay namin, ay kailangan muna naming dumaan sa kakahuyan. Nasa kakahuyan na kami ni tatay noon nang may marinig kaming kakaibang huni at malakas na pagaspas sa ibabaw ng kakahuyan. Sinabihan ako ni tatay noon na mauna na ako sa paglalakad at siya sa aking likuran upang mabantayan niya raw ako. Mabilis kong sinunod ang sinabi ni tatay sa akin noon dahil nakaramdam na rin ako ng labis sa takot at kaba. Mas dinoble pa namin ni tatay ang bilis ng aming paglalakad papalabas ng kakahuyan. Maya-maya pa ay mas lalong lumalakas ang pagaspas at papalapit ito ng papalapit sa amin kaya ibinaba muna ni tatay ang mga buho sa damuhan. Kumuha siya nun ng isang buho at ibinigay sa akin. Gamitin ko raw ang buho na yun kung sakaling may biglang umatake sa amin. Tinignan namin ni tatay nun ang ibabaw ng kakahuyan at doon, kitang-kita ko ang manananggal na sinasabi sa akin ni tatay. Dahil sa liwanag ng buwan, kita ko na kalahating katawan lang ito at may mga pakpak na kagaya ng sa paniki. Buhaghag din ang buhok nito at ang mas nakakatakot pa ay kitang-kita ko ang matulis niyang mga ngipin. Umiiyak na ako noon dahil sa labis na takot. Nanginginig na rin ang aking buong katawan habang mahigpit kong hinahawakan ang buho. Nakita kong itinuon ni tatay ang buho sa direksyon ng manananggal. Nakita naming mabilis na sumisid ang manananggal papalapit sa amin ni tatay. Pareho kaming napasubsob sa damuhan noon ni tatay. Hindi pa man kami gaanong nakakatayo ay umatake na naman ang manananggal. Nakita kong nakapaibabaw na ang manananggal noon kay tatay. Siniguan ako nito noon na iligtas ko na lang daw ang aking sarili pero hindi ko siya pinakinggan. Mabilis kong kinuha ang buho at buong lakas ko itong ibinaon sa likod ng manananggal. Dahil sa ginawa kong yun ay mas lalong naging mabalasik ang manananggal. Halos panawan na ako ng ulirat noon nang makita kong nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin at maya-maya pa
ay bigla na lang akong inatake nito. Sumigaw ako noon sa sobrang sakit nang bumaon sa aking braso ang kanyang matutulis at mahahabang mga kuko. Akala ko mamamatay na ako nung mga sandaling iyon. Mabuti na lamang at mabilis din nakakilos si tatay. Ibinaon niya ang buho sa likod ng manananggal. Nakita kong nasasaktan ito ngunit hindi pa rin siya tinitigilan ni tatay. Mas lalo pa niyang ibinaon hanggang sa lumagpas na sa dibdib ng manananggal yung matulis na buho. Iyak ako ng iyak ng mga oras na yun dahil sa mga nangyayari. Nakita ko nun na unti-unting nangihina ang manananggal hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Nakita ko rin si tatay nun na kumuha siya ng maraming patay na dahon ng saging at pagkatapos ay iniligay niya yun sa ibabaw ng katawan noong manananggal. Kinuha niya ang kanyang pansindi sa kanyang bulsa at sinindihan niya ang mga dahon. Nakita kong unti-unting nasusunog yung manananggal. Hindi agad ako nakakilos at nakapagsalita nun dahil sa mga nangyari. Nararamdaman ko na lang nun na niyakap ako ni tatay at pilit na pinapatahan. Lang medyo nahimasbasan na ako ay tsaka pa lang kami umuwi. Pagka uwi namin sa aming bahay ay si tatay na ang nagkwento kay nanay sa lahat ng mga nangyari. Dahil nung mga oras na yun ay hindi pa rin ako makapagsalita ng maayos. Ilang linggo rin ang lumipas bago ko tuluyang nakarecover. At iyon po ang aking kwento na hanggang ngayon ay presko pa rin sa aking isipan dahil sa mga katatakutan at mga kahindik-hindik na kaganapang iyon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig dito sa ating Pinoy Creepy Tales channel. Sana po'y nagustuhan ninyo ang aking kwento at karanasan. Iyon lamang po at muli maraming salamat. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!